Kabanata 456. Anong klaseng espesyal na lalaki siya? Tanong ni Mark habang nakahiga sa kondongen ni Leona. Bakit napakaamo ng ngiti ni Leona? Gaano ka-espesyal ang lalaking ito? Nakaramdam ng kaunting inggit at pagkadismaya si Mark. Gayunpaman, inalis niya ang ideyang ito. Hindi siya dapat masyadong mag-isip at kailangan niyang igalang si Leona. Napaka-perpektong babae ni Leona. Ang lalaking kayang tanggalin ang kanyang unang halik ay dapat ay isang lalaking makakapantay sa kanya. Oo, naisip ni Leona ang gabing iyon nang hilahin siya ni Mark palabas ng kanyang bar. Nakasuot siya ng maskara ng pusa nang halikan siya ni Mark sa labi. Ito ay isang kakaibang pakiramdam. Hanggang ngayon, sa wakas ay naintindihan na ni Leona kung ano ang pakiramdam na iyon. Naantig ang puso niya. Anyway, he's very special. Ibinaba ni Leona ang ulo at tumingin kay Mark. Sa katunayan, napaka-inosente ni Leona sa usapin ng pag-ibig dahil wala siyang karanasan dito. Walang nararamdaman si Leona sa ibang lalaki. Gayunpaman, bakit mas namiss niya si Mark? Kawakas ay naintindihan na ni Leona. Para sa kanya, si Mark ay isang simpleng bata at bagay na bagay sa kanyang kainosentehan sa pag-ibig. Gayunpaman, kung alam ni Mark ang tungkol sa iniisip ni Leona, makokonsensya siya dahil sa ginawa niya noon. Palihim niyang pinagmamasdan ang likod ni Leona at napanaginipan si Leona ng higit sa isang beses sa gabi. Noong huling beses na siya rito, pumuslit pa siya sa kwarto ni Leona at tinitigan ang pang-araw-araw nitong damit. Gayunpaman, hindi alam ni Leona. Kahit alam niya, anong klaseng ekspresyon ang mayroon siya. Malamang ay mahiya at awkward siya. Kung ganoon, wala ka bang balak na makasama ang espesyal na lalaking ito? Tanong ni Mark. Ito. Ako. Natahimik si Leona sa unang pagkakataon. Paano niya ito dapat ilagay? Naisip ni Leona na imposibleng makasama si Mark. Si Leona yung tipo ng tao na ayaw pilitin yung iba at hindi na siya hihingi ng kapalit. Magbibigay siya sa abot ng kanyang kakayahan ng hindi umaasa ng kapalit. Kaya naman, hihilingin ba niya kay Mark na makipaghiwalay kay Lilibeth at pagkatapos ay sa kanya? Hinding-hindi maiisip ni Leona ang ganoong bagay. Gusto lang niyang magbigay ng tahimik. Kapag kailangan ni Mark, maaari siyang naruroon upang tuparin ang kanyang mga kahilingan. Maliban doon, ipapaubaya niya ito sa tadhana. Iyon ang nasa isip ni Leona. Tumanggi ba ang lalaki na kasama mo, Auntie Logan? Medyo nagalit si Mark. Paanong naging napaka-irresponsible ng lalaki? Paanong hindi gampanan ng lalaki ang responsibilidad pagkatapos na halikan ng isang magandang babae tulad ni Leona? Sa totoo lang, kung siya ang lalaki, tiyak na mananagot siya. Anong perpektong babae, paano niya natitiis na iwan siya ng ganoon? Hindi, ako. Hindi ko rin alam, mahinang sabi ni Leona. Nakaramdam ng pagkadismaya si Leona. Nakikita niya sa mga mata nito, napakalinis ng mga ito, walang anumang masamang iniisip. Sa kasong iyon, hindi interesado si Mark sa kanya. Kung si Mark ay hindi interesado sa kanya, paano siya magkakaroon ng damdamin para sa kanya? Ang dahilan kung bakit siya sumandal sa kanya noon ay dahil gusto niya ang nararamdaman nito. Ito ay dahil komportable siya, at sanay na ito. Pwede rin yun, tita kasi niya kaya normal lang na sandalan siya. Sino ang taong ito? Pahabulin ko siya. Nagalit si Mark. Hindi, bakit gusto mo siyang hanapin? Labis na napahiya si Leona. That time, si Mark ang nagalis ng first kiss niya, pero napagkamalan niyang si Leona si Lilibeth. Bakit hindi ko siya mahanap? Auntie Logan, I want you to be happy, seryosong seryoso si Mark. Ang babaeng tulad ni Leona ay dapat mahalin at purihin ng mga lalaki. Hindi na siya dapat naging single ng matagal dahil siguradong nakuha ng lalaking humalik kay Leona ang puso ni Leona. Kung hindi, paano pa kayang halikan siya ng isang ordinaryong lalaki? Nai-imagine pa ni Mark ang reaksyon ni Leona kung hahalikan siya nito. Tiyak na magagalit siya. Basta masaya siya, ako. Magiging masaya din, sabi ni Leona. Napabuntong hininga si Mark at hindi na naituloy ang usapan. Ano pa ang masasabi niya? Masyadong maalalahanin si Leona sa iba at naawa si Mark sa kanya. Gabi na. Matulog ka na, sabi ni Leona. Umikit si Mark at pinatong ang ulo kay Leona ng matagal bago tuluyang nakatulog.
Matagal na siyang pinagmamasdan ni Leona at napangiti siya bigla. Marky, ang cute-cute mo pag natutulog. Yung hilik mo. May ritmo. Nagising si Mark kinaumagahan. Pagkatapos niyang magising, pumunta si Leona para magluto ng almusal. Naghilamaw si Mark at nakita si Sarah paglabas niya ng kwarto. Hindi siya masyadong nakatulog buong gabi. Nakaramdam siya ng sobrang out of place sa villa, kaya gusto niyang bumalik. Marahil ay maaari siyang maghanap ng iba pang kumpanya ng pamamahala sa Central City. Nakapagdesisyon na si Sarah. Nais niyang maging isang bituin at kumita ng maraming pera. Mark, lalabas ako mamaya. Thank you for helping me this time. Nadismaya si Sarah. Sa katunayan, hindi niya inilock ang pinto nang matulog siya noong nakaraang gabi. Iniisip niya kung malulungkot ba si Mark kapag walang babae sa tabi niya. Hindi niya iisipin kung papasok si Mark sa kanyang silid noong nakaraang gabi. Naghintay siya hanggang hating gabi, ngunit hindi pumasok si Mark sa kanyang silid. Naisip ni Sarah na malamang hindi interesado si Mark sa kanya. Kung hindi, pumasok na siya. Saan ka pupunta? Bakit ka pupunta sa management company? Gusto mo bang maging bida? Tumingin sa kanya si Mark ng kakaiba. Tiyak na hindi matutumbasan ng hitsura ni Sarah ang kay Lilibeth, ngunit maganda ang kanyang figure. Gayunpaman, kung siya ay magiging isang artista, malamang na siya ay pwesto bilang isang sexy star. Kung mag-aartista siya sa isang pelikula, mapipilitin siyang magsuot ng mga revealing na outfit para makaakit ng atensyon. Magiging mahirap para sa kanya na tumayo sa iba. Unless magaling siyang umarte. Nung umiiyak siya, medyo na-move on si Mark. Maaaring linangin ang mga kasanayan sa pag-arte. Maaaring makipag-usap si Mark kay Erika Yannick, ang direktor ng pelikula, at subukang ayusin ang isang papel para kay Sarah. Oo, gusto kong maging bida, ibinaba ni Sarah ang ulo. Anong klaseng bituin? Tanong ni Mark. A movie star, a drama actress or a singer? Anything, bulong ni Sarah. Tumawa si Mark. Tanong ni Sarah, anong tinatawa-tawa mo? Gusto kong gawin. Kung bibigyan ka ng eksenang hubad, tatanggapin mo ba? Tinubukan ni Mark na subukan ang kanyang mga hangganan. Sa isang pagkakataon, naisip ni Sarah ang larawang kinuha niya para kay Mark. Namula siya at umiling, no, I won't. But if you want to watch it, I can film it only for you to watch. Anyway, nakita na ni Mark ang katawan niya. Hindi na kailangang maging masyadong malabo si Sarah. Umubo si Mark, well. If you want to be a star, I can offer you a chance. Talaga, nagulat si Sarah. Oo, may movie production company si Auntie Logan. I can help you to get a role. Pero, sa simula, siguradong maliit na role. Kailangan mong magsumikap para magustuhan ng ibang direktor ang pag-arte mo. Mga kasanayan upang ikaw ay maging kakaiba. Maaaring gawin ni Mark sa kanya ang pabor na ito. Well, thank you. Thank you talaga. Halos mapayak si Sarah sa tuwa. Kung alam niyang may ganoong kamag-anak si Mark, dapat matagal na niya itong hinanap. Kung hinanap niya ito, hindi siya makakatagpo ng ganoong suliranin. Okay lang. I'll bring you there to have a look after breakfast, sabi ni Mark. Sige. Nagluto na si Leona ng almusal. Nang sabay silang tatlo na kumakain, sinabi ni Mark kay Leona ang tungkol dito. Pumayag si Leona nang walang pag-aalinlangan. Sa katunayan, inisip din ni Leona na may potensyal si Sarah na maging isang bituin. Kung siya ay nagtrabaho ng husto, siya ay dapat na tumayo. Sa bagay, pag-aari ni Leona ang movie production company. Madali itong maisaayos. Pagkatapos ng almusal, hinatid ni Leona sina Mark at Sarah sa kumpanya. Matapos ayusin si Sarah, nais ni Leona na lutisin ang problema ng kanyang sariling kumpanya. Pagdating nila sa movie production company, dinala ni Leona si Sarah para makipagkita sa direktor at hinayaan siyang mag-audition para sa isang bahagi. Ito ay kagiliw-giliw na makita kung paano mailarawan ni Sarah ang papel ng isang malupit, hindi makatwira na ginang ng maayos. Sa tulong ni Leona, nakakuha si Sarah ng papel sa isa sa mga pelikula ng mga direktor. Tuwang-tuwa siya. Nagkibit-balikat si Mark at sinagot ang isang tawag. Galing ito kay Bettina. Hello, Bettina. Young master, kailangan mong mag-ingat. Hindi nagpakita si Black Rose sa paligid ng hotel kahapon.
Dapat ay pumunta siya sa Central City upang hanapin ka, sabi ni Bettina na may tonong pag-aalala. Masyadong tuso si Black Rose. Kahit si Bettina ay gustong dalhin ang mga tao para protektahan si Mark. Okay, I got it. Pinaikit ni Mark ang kanyang mga mata. Oras na para makilala niya ang babaeng ito. Kumusta ang lahat sa pamilya, Champ? Tanong ni Mark. Young Master, nakakita ako ng mga butas sa ilang malalaking kumpanya ng pamilya Champ. Handa akong gumawa ng welga, sabi ni Bettina. Sa network ni Karen, maaaring makuha ni Bettina ang naturang impormasyon sa napakaikling panahon. Ang mga butas na ito ay makakasira sa mga kumpanya ng napakabilis. Kung gayon, simulan na nating guluhin ang mga kumpanya ng pamilya Champ. Gusto kong makita ang pamilyang Champ na nawawalan ng lahat ng kanilang pera, umaasang sabi ni Mark. Hindi na siya makapaghintay na ibagsak si Cheryl Champ. Kabanata 457. Oo, Young Master, sabi ni Bettina. Pinaba ni Mark ang telepono. Takahusayan ni Bettina, kumpiyansa siyang magagawa nilang kaladkarin si Cheryl pababa ng wala sa oras. Samantala, sa tulong niya, nakikipag-usap na si Sarah sa direktor. Tinanong ni Mark si Leona tungkol sa mga isyu sa kanyang kumpanya. Umiti si Leona pero hindi umimik. Ayaw pilitin ni Mark ang sagot sa kanya. Mas lalo niya itong nirerespeto mula nang mag-chat sila kagabi. Ang isang babaeng tulad ni Leona ay nararapat sa lahat ng kaligayahan sa mundo, naisip niya. Sana ay managot ang lalaking nagtanggal sa kanyang unang halik sa kanyang ginawa. Tinundan ni Mark si Leona sa kabilang kumpanya niya para ayusin ang mga isyu. Habang nasa sasakyan sila, sumandal si Mark sa driver's seat. Nasa harapan niya ang buhok ni Leona. Yan ba ang bango niya? Siya ay nagtaka. Hindi pa rin makalimutan ni Mark ang pabango niya noong una itong pumasok sa sasakyan niya. Tita Logan. Oo, anong problema? Naiinip ka ba? Ihatid na kita, okay. Malumanay na sagot ni Leona. Talagang nag-aalala siya na baka may na si Mark. Pagkatapos ng lahat, wala siyang pagkakataong dalhin si Mark sa Central City sa huling pagkakataon na naroon siya. Samantala, hinahaplos ni Mark ang kanyang buhok. Anong ginagawa niya? Hindi makalingon si Leona habang nagmamaneho. Pakiramdam niya ay napakahamon nito. Totoong hindi napigilan ni Mark ang sarili. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kanyang katinoan, mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at awkward na ngumiti. Tita Logan. Maganda ang buhok mo. Hindi niya itinuloy ang kanyang pangungusap, ngunit nagtataka siya, sino ang lalaking hahawak nitong magandang buhok. Nako, ano ang punto ng pag-iisip tungkol dito? Ngumiti ng malumanay si Leona, Marky, you really do away with words. Sa katunayan, walang sino man ang nangahas na hawakan ang buhok ni Leona noon, lalo pa siyang purihin. Sinasabi ko ang totoo. Auntie Logan, you're really perfect, single ni Mark. Ikaw. Masyadong curious si Leona sa ekspresyon ni Mark sa sandaling iyon. Ano ang ibig niyang sabihin? Nagustuhan niya ba siya? Bakit hindi niya ito naramdaman? Bakit niya sasabihin ang mga bagay na iyon? Kinabahan bigla si Leona. Aamin ba si Marky sa kanya? Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang reaksyon? Maging cool. Kabahan. O dapat ba siyang tumabi at halikan siya? No, I couldn't make myself do such thing. Ang gulo ng isip ni Leona. Gayunpaman, nagpatuloy si Mark, Auntie Logan, I'm so blessed to have you as my Tia. Lumubog ang puso niya. Nag-overthink na naman siya tungkol dito. Hindi siya interesado sa kanya. He was always considered her as a senior, wala nang iba pa. Napabuntong hininga si Leona. Well, bilang tiyahin mo, paprotektahan kita habang buhay. Naantig si Mark. Tita Logan, pwede ko bang hawakan ang buhok mo? Kinabahan si Mark. Hindi rin niya alam kung bakit niya iyon sasabihin. Baka nainis lang siya. Naisip din niya. Sure. I will agree to any of your requests, malambing ng ngiti ni Leona. Bagamat siya ay nabigo, siya ay nagpasya na ayos lang ang ganoon. Naisip niyang malamang pinaglaruan ni Mark ang buhok niya dahil sa inip. Wala namang masama dun, di ba? Sa totoo lang, kung gusto ni Mark na hawakan ang ibang bahagi ng kanyang katawan, hindi niya alam kung paano ito haharapin. Alam niyang hindi niya ito matatanggihan. Kung papayag siya, tiyak na mapapahiya siya.
Gayunpaman, kung pumayag siya dito, mukhang hindi ito nararapat. Nakaramdam siya ng pagkalito. Walang pagnanais si Leona para sa pisikal na hawakan. Ang paggugol ng oras kay Mark, maging sa isang silid, magbasa ng libro o magkayakap lang, ay magdudulot na ng labis na kaliwan sa kanya. Iyon ang hinahangad niya sa isang relasyon. Sa katunayan, napakasarap ng pakiramdam niya noong nakaraang gabi. Hindi ba ito ang gusto niya, ang pagmasdan ng kanyang minamahal habang natutulog ito? Magiging magaan ang pakiramdam niya. Umikit si Mark. Mabango talaga ang buhok ni Leona. Tita Logan, anong shampoo ang gamit mo? Hindi napigilan ni Leona ang mapangiti. Natuwa siya sa tanong nito. Nagpapahinga si Cheryl sa bahay. Naisip niyang makaharap si Karen isang araw. Pakiramdam niya ay dapat niyang bigyan ng higit na pansin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, si Karen ay maaaring maging isang potensyal na banta o maaaring isang kaibigan sa pamilya Champ. Bakit hindi mo subukang kaibiganin siya? Napaisip si Cheryl. Kung magiging magkaibigan sila, mas maliit ang pagkakataon na mapuksan ni Karen ang pamilya Champ. Kung tutuusin, siguradong malakas ang background ni Karen kung kaya niyang lipulin ang pamilya Allen. Naramdaman ni Cheryl na ang tamang gawin ngayon ay lapit ng pamilya Champ si Karen sa kanilang panig. Kung naging matagumpay sila na maging kakampi si Karen, hindi na sila magiging concern ng dalawa pang pamilya, di ba? Siguro naisip din ito ng dalawa pang pamilya, pag-iisip ni Cheryl. Kailangan niyang mag-strike muna bago ang iba. Handa nang bumisita muli si Cheryl sa Hotel Luna. Gayunpaman, dumating si Regan upang hanapin siya. Gaya ng pinsan niya, inis pa rin si Cheryl kay Mark. Hindi siya nakatulog ng maayos noong nakaraang gabi. Paano siya maiinis ng isang turok? Imposible sa nakaraan. Ang walang kabuluhang ito ay maswerte lamang na si Leona ang sumuporta sa kanya. Cheryl, about that idiot. Hindi rin nakatulog si Regan kagabi. Paano pa siya nakakatulog ng mahimbing pagkatapos ng 2 beses na sampal? Huwag kang mag-alala, aalamin ko ito. Naisip ni Cheryl na ang pinakamagandang solusyon ay lapit si Karen sa kanilang tabi. Kung mas lumakas ang relasyon nila ni Karen kaysa sa bono ni Leona kay Karen, hindi dapat maging mahirap na gawin si Leona na ibigay si Mark. Sa conclusion, kinailangan ni Cheryl na gawing kakampi si Karen. Maliwanag na may impluwensya si Karen sa buong mundo. Kung hindi, imposibleng sirain niya ang makapangyarihang pamilyang Allen. Naniniwala ako sa'yo, Cheryl. Nakahinga ng maluwag si Regan. Hindi na siya makapaghintay na sirain si Mark noong nakaraang gabi. Okay. You should go have some fun. Aalis na ako, sabi ni Cheryl. Umalaklak si Regan at sumagot, Cheryl, paano kung hahanapin kita ng boyfriend? No, thanks, umiling si Cheryl. Mas gugustuhin niyang manatiling single habang buhay. Nasanay na rin siya. Hindi alam ni Regan kung ano pa ang sasabihin. Biglang nagring ang phone ni Cheryl. Wala pang 10 segundo, sumimangot siya. Anong problema? Nagtataka si Regan. Something went wrong with our largest chain restaurant, nagsalubong ang kilay ni Cheryl. Anong nangyari? Check the news. It should be reported already, sabi ni Cheryl. Kinuha ni Regan ang kanyang telepono para tingnan ang balita. Ang headline pala ay, Horrible Hygiene Practice sa Champ Family's Chain Restaurant. Employee washes vegetables with saliva. Sino ang naglabas nito? Sumimangot din si Regan. Ito ay isang aktwal na insidente na nangyari noong nakaraan. Ang isa sa kanilang mga empleyado ay naglabas ng footage sa internet. That time, naayos na agad ng pamilya Champ ang iskandalo. I don't know. Di ba deleted yung video? Natarante si Cheryl. Matagal na dapat ang nag-leak na video. Paano ito muling lilito? Ang video ay walang alinlangan na magdudulot ng ripple sa kanilang negosyo sa pagkain at inumin. Sa tingin ko, may nagsadya. I'll settle it with a phone call, sabi ni Cheryl. Ang taong ito ay naghuhukay ng sarili niyang libingan. Ito ay sinadya, galit na galit si Regan. Siguro, medyo kalmado si Cheryl. Madalas niyang hinarap ang mga ganitong issue. Bagamat mukhang seryoso ang issue sa pagkakataong ito, naniniwala siyang hindi magiging napakahirap na lutisin ang usapin. Hunt this person down and finish him. Galit na bulalas ni Regan. Naglalaro ng apoy ang tanggang ito.
How dare siya makialam sa pamilya Champ? Hindi ba niya alam na ang Champ family ay isa sa 4 greatest households? Tumango si Cheryl sabay abot ng phone niya. I will let the culprit regret his action, naisip niya. Ang kailangan lang niyang mahuli ang taong ito ay isa pang tawag sa telepono pagkatapos ayusin ang issue sa restaurant. Pero bago pa man siya makatawag, biglang tumunog ulit ang phone niya. Kumunat ang noo ni Cheryl. Makalipas ang 10 segundo, umasim ang mukha niya. Natarante si Regan. Ano ang maaaring naging mali muli? Matapos ayan ni Cheryl ang tawag ay naging matalim at malamig ang tingin niya. May pinupuntirya ang pamilya natin. Kabanata 458. Targeting our Champ family. Cheryl, are you joking? Tumawa si Regan. Hindi niya inaasahan na ganoon pala katawa ang kanyang pinsan. Anong biro ng madaling araw? I'm not. Kanina lang may tumawag sa company namin at sinabing may mali sa building ng company namin, galit na sabi ni Cheryl. Ipinaalam sa kanya na nasa delikadong estado ang isa sa mga gusali ng kumpanya. Nabasag at lumubog ang gusali na nagdulot ng malaking panganib sa mga nakatira sa gusali. Sa totoo lang, alam ni Cheryl ang problema, ngunit hindi niya ito naresolba. Hindi niya akalain na mabubunyag din ang isyong ito. Cheryl, may pagkakamali ba? Ang mga miyembro lang ng pamilya natin ang nakakaalam ng isyong ito. Paano ito na-expose? Ang mismong mga kapamilya ba natin ang naglantad? Hindi maintindihan ni Regan kung paano ito mangyayari. Ito ay isang sikreto sa pamilya Champ. Maliban sa mga immediate relatives ng Champ family, walang nakakaalam nito. Sa madaling salita, may nagtaksil ba sa kanila mula sa sarili nilang pamilya? Lahat sila ay mga kagyat na miyembro ng pamilya. Paano ito magiging posible? The members of the Champ family won't do that for sure. What's scary is that how did the person who revealed this matter know about it? Malamig na sabi ni Cheryl. Ito ay isang seryosong bagay. Dalawang seryosong problema ang nalantad sa magdamag. Paano nakuha ng taong ito ang impormasyon? Baka nagkataon lang. Hindi pa rin makapaniwala si Regan na may nangahas na puntiryahin ang pamilya Champ. Ang mga taong ito ay nililigawan si kamatayan. Kung isang insidente lang, baka nagkataon lang. Pero ilang problema ang lumalabas. Tatawagin mo pa bang coincidence? Umiling si Cheryl. Imposible ang ganoong pagkakataon. Maaaring ang iba pang dalawang pamilya ang gumawa nito noon. Galit na galit si Regan. Kung sila ay maglakas loob na gawin ito, sila ba ay magiging ganap kalaban sa pamilya Champ? Hindi dapat yung dalawang pamilya. Meron din tayong ipagbabante sa kanila. They should be aware of this. It wasn't them. It should be someone else. Tinuri ni Cheryl at sinabi. Ang 4 na pinakadakilang sambahayan ay may mga secret ng isa't isa, kaya't sila ay umiiwas sa pakikipaglaban sa isa't isa. Walang pamilya ang direktang maglalantad ng mga problemang iyon dahil walang pakinabang para sa isa't isa. Someone else. Cheryl, sino sa tingin mo? Sino pa ba ang may kakayahang gawin iyon maliban sa dalawa pang pamilya? Naisip ni Regan. Hindi pa ako sigurado. Libre ka ba ngayon? I need your help to settle these 2 issues, Cheryl had to solve them. Para sa isang negosyong pagkain at inumin, maaaring makaapekto ng husto ang isyong ito sa kanilang reputasyon. Kung hindi mahawakan ng maayos, gumuho ang kanilang negosyo. Oo naman, libre ako ngayon. Umiling si Regan. Bagamat nagpaplano siyang humanap ng paraan para makilala si Leona, dapat malutas ang problemang ito. Hahanapin niya ang salarin at pagsisisihan niya ang pagkilos na ito. Nag-drive na silang dalawa papunta sa restaurant na pinag-uusapan. Pagdating nila, magulo na ang restaurant. Maraming tao ang may hawak na mga banner para magprotesta. Umihingi ng kabayaran, sumisigaw tungkol sa kung gaano ito karimari-marim at kung paanong hindi na sila muling kakain sa restaurant na iyon. May mga reporter sa pinangyarihan. Kasabay nito, dumating ang mga nag-dinner doon para mag-record ng mga video para i-post sa Facebook. Ang caption ng kanilang mga post ay, ang ulam na may laway. Wala sa kontrol ang eksena. May mga nagprotesta pa na nagtapon ng dumi sa pinto. Malakas silang nagmura, walang hiya. Dahil pinakain mo kami ng laway, papakainin ka namin ng tae. Lalong lumala ang sitwasyon.
Habang patuloy ang pagpopost ng mga tao sa eksena sa Facebook, mas lalong dumami ang mga tao. How dare they throw shade asterisk T. Galit na galit si Regan matapos itong masaksihan. Ang mga taong ito ay naghahanap ng kamatayan. Mukhang may gumagabay sa kanila na gawin iyon. Malamig ang mga mata ni Cheryl. Kung titingnan ang sitwasyon, 10,000 tao ang nasa eksena. May nanguna dito. Sa madaling salita, mayroong isang bagay na malansa. May nag-target sa pamilya Champ na sadyang naimpluwensyahan ang publiko. Nagresulta iyon sa magulong sitwasyon sa pinangyarihan. Maraming tao ang nagalit. May gustong gumawa ng malaking bagay dito. Siguradong nakadirekta ito sa pamilyang Champ. Cheryl, sinong naglalakas loob na gawin iyon? Nagalit si Regan. Mukhang walang awa ang taong pinupuntirya ang pamilya natin at alam ang mga sikreto ng pamilya natin. Paulit-ulit itong iniisip ni Cheryl. Sino kaya ang taong ito? Cheryl, sa tingin mo si Leona yun. Baka hiniling ng tandang yun kay Leona, pagsusuri ni Regan. Sa bagay na ito, si Leona lang na nakipag-away sa kanila noong nakaraang gabi ang may lakas ng loob na gawin ito. Kung tutuusin, napakalakas ni Leona. Bagamat hindi maihahambing ang kanyang lakas sa pamilya Champ, mayroon siyang lakas ng loob. Kaya niya ito. Tinusubukan ba niyang magdeklare ng digmaan sa pamilya Champ? Galit na galit, naisip ni Regan, how dare you, Leona? You are bold. How dare you target our Champ family? Imposibleng gawin niya iyon. Ang taong inaalala ko ay ang nasa likod ni Leona, si Karen Lee. Ang Samire sa pamilya Allen. Napaisip si Cheryl. Bagamat hindi niya gustong maging kanya ito ang pinakasamang sitwasyon. Magagawa ba ito ni Karen? Kumunat ang noo ni Regan. Hindi siya naniwala. Oo, kaya niya. Kung kaya niyang lipulin ang pamilya Allen, magagawa niya ito sa amin. Well, the thing is, hindi naman siya nasaktan ng pamilya Champ namin. Wala siyang dahilan para gawin ito. Natarante si Cheryl. Noon pa man ay magaling siyang humarap sa mga ganitong bagay. At saka, hindi pa niya nakontak si Karen noon, kaya bakit bigla-bigla na lang ita-target ni Karen ang Champ family? Si Leona kaya? Si Karen ba ang nagpagawa ng babaeng iyon? Tinuri ni Regan. Hindi, kilala ko si Leona. Straightforward na babae siya. Kung gusto niya tayong targetin, siya na mismo ang gagawa. Umiling si Cheryl. Matagal nang kilala ni Cheryl si Will. Paanong hindi niya kilala ang karakter ni Leona? So, Cheryl, sinasabi mo bang si Leona mismo ang gumawa nito? Posible yan. Si Mark siguro ang nagpagawa nito kay Leona. Si Leona ay naghuhukay ng sariling libingan. Puno ng killing intent ang mga mata ni Cheryl. Naisip ba ni Leona na may karapatan siyang labanan ang pamilya Champ? Hindi niya ginawa. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Galit na galit si Regan. Mata sa mata, handa nang tumawag si Cheryl. Maraming negosyo si Leona. Naniniwala si Cheryl na magkakaroon ng ilang butas. Kailangan niyang hanapin ang mga ito at gawing mahirap ang mga bagay para kay Leona. Natuwa si Regan sa ideya. Sisirain ko ang mga negosyo mo at mauuwi ka sa pagiyak at pagmamakaawa sa akin. Naisip niya. Gayunpaman, muling tumunog ang cellphone ni Cheryl. Tinagot niya ang telepono nang nakakunot ang noo at hindi nagtagal ay nairita na naman siya. What's wrong, Cheryl? May nangyari na naman ba? Masama ang pakiramdam ni Regan. Yes, the problem was our nightclub. We are being exposed for selling fake wine. Nag-aapoy sa galit si Cheryl. Minsan na niyang hinarap ang problemang ito ng mahigpit. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mangyayari muli ang ganoong bagay. At ito ay inilantad. Malamig na umungol si Regan. Pagka-start pa lang ni Cheryl ng sasakyan, tumunog ulit ang phone niya. Niloko ang kumpanya. Dinaantala namin ang sahod. Sa loob lamang ng ilang minuto, higit sa 100 ang problema ang nalantad at lahat ng mga ito ay kritikal. May nanguna sa lahat ng ito, naging viral ang balita sa Facebook. Malaki ang implikasyon. Sa sobrang galit ni Cheryl ay nakahinga siya ng apoy. Ganyan kalakas si Leona. Parang minaliit ko na siya, galit na galit si Cheryl. Samantala, muling tumunog ang kanyang cellphone. Ito ay isang tawag mula sa pinuno ng pamilya Champ, si Anthony Champ.
Nag-alinlangan siya dahil alam niyang siguradong papagalitin siya. As expected, the moment she answered the phone, Anthony berated her, "Anong ginagawa mo? Bakit ang daming issue?" Galit na galit ang buong pamilya Champ. Maraming problema ang natuklasan. Halata namang may lumalaban sa pamilya Champ. Sino ang maaaring magkaroon ng ganoong katapangan upang hilahin ito? Lolo, pasensya na po. Aayusin ko po agad. Humingi ng tawad si Cheryl. Solve it. How are you going to solve it? Everything happened so suddenly and so aggressively. Sino ba ang may gawa nito? May naiisip ka ba? Malamig na sabi ni Anthony. Baka si Leona Logan, sabi ni Cheryl. Leona. How dare she? Siya dapat. Ikinwento ni Cheryl kay Anthony ang nangyari noong nakaraang araw. Galit na galit si Anthony. Ibig mong sabihin ginawa ito sa atin ni Leona para protektahan ang jerk na binanggit mo. Well, sa tingin ko, sabi ni Cheryl. Cheryl, gagawin mo ba ito para sa isang lalaki? Tanong ni Anthony. Hindi ko gagawin. Mas matalino si Leona sa'yo, so paano niya gagawin to? Dapat may iba na. Cheryl, I've asked you to investigate the Allen family's misfortunes. How's the investigation going on? Napaisip si Anthony. Sa kanyang opinyon, hindi ito kaya ni Leona. Ang mga problemang ito ay ang lahat ng mga lihim ng pamilya Champ. Walang mapagkukunan si Leona para malaman ang tungkol sa kanila. Lolo, ang nagpawi sa pamilya Allen ay isang babaeng nagngangalang Karen Lee. O anong nangyari? Tanong agad ni Anthony. Bakit hindi niya narinig ang tungkol sa babaeng ito noon pa? Tinabi sa kanya ni Cheryl ang tungkol sa kanyang pagsusuri. So, napakalakas ba nitong misteryosong Karen? Sa tingin mo ba ginawa niya ito? Tanong ni Anthony. Can't be her. We have nothing against her. Bakit niya gagawin ito sa pamilya namin? Sagot ni Cheryl. Ang hirap sabihin. Hindi mo man lang sinabi na may koneksyon si Leona kay Karen. Posibleng hilingin ni Leona kay Karen na gawin ito, walang pakialam na sabi ni Anthony. May posibilidad pero hindi naman dapat ganoon kalapit ang relasyon nila. Napaisip si Cheryl. Maaaring sirain ni Karen ang pamilya Allen sa magdamag. She was very powerful for sure. Gayunpaman, sa kakayahan ni Leona, hindi niya maaaring ibahagi ang isang magandang relasyon kay Karen, hindi ba? Totoo ang sinasabi, may pusta sa pagitan nila. Dapat ay gumasto si Leona para i-engage si Karen para i-target ang pamilya namin ng Champ gamit ang pamamaraang ito. Kung gayon, hanapin mo si Karen ngayon at bayaran siya ng mas maraming pera para pigilan siya sa paggawa nito. Lolo, ibig mo bang sabihin ay magmakaawa ako sa kanya? Halo-halo ang nararamdaman ni Cheryl. Kailan pa siya yumuko sa sinuman? Wala kang gaanong karanasan dito. Batay sa aking pananaw, ang mga isyu at ang timing ng kanilang mga pagsisiwalat ay nagpakita na si Karen ay mas makapangyarihan kaysa sa aming pamilyang Champ, gaya ng ayaw kong aminin ito. Normal na humiling ng tulong sa isang taong mas makapangyarihan kaysa sa atin. Kapag naabot na natin ang ganoong katayuan, it's all about stake. You can persuade Karen to stop, and then ask Karen to deal with Leona instead. Sabi ni Anthony. Okay, I'll go now. But the matter's over here, kompromiso ni Cheryl. Sa pagkakataong ito, talagang nananakot ang krisis. Kung hindi niya nakilala si Karen sa oras na ito, maaaring mabunyag ang iba pang malubhang problema. Kailangan niyang makipagkita kay Karen at pigilan siya. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Ako na mismo ang bahala, ani Anthony. Ito ay hindi isang maliit na bagay. Sige po lolo, salamat po dyan. Pupunta na po ako, pinaba ni Cheryl ang telepono. Cheryl, anong sabi ni lolo? Tanong ni Regan. Tinabi sa kanya ni Cheryl ang tungkol sa kanilang pag-uusap at nagalit si Regan, si Mark ba talaga ang nagsimula ng lahat ng ito? It's not that simple, umiling si Cheryl. Napaisip siya sa sinabi ni Mark. Gusto daw niyang agawin ang yaman ng pamilya Champ. Gayunpaman, ganap na hindi naniniwala si Cheryl na may kakayahan si Mark na gawin iyon. Diba sabi ng tanga na gusto niyang agawin ang yaman natin? Humisi si Regan. Wala siyang kakayahan na gawin iyon, ngunit may kakayahan siyang manghimok ng isang babae. Sige, bumalik ka at tulungan mo si Lolo para harapin ang mga isyu.
Pupunta ako ngayon sa Hotel Luna para makipagkita kay Karen. Medyo malayo ang biyahe, kaya kailangan niyang sumakay ng eroplano. Naisip ni Cheryl na kahit hindi si Karen ang may gawa nito ay kailangan pa rin niya itong makilala. Ito ay isang seryosong problema. Ano bang tulong ang maibibigay ko? Sasamahan kita, Cheryl, sabi ni Regan. Okay, we'll need the plane then. Let's go to our family airport. Si Cheryl nagmaneho ng sasakyan habang si Regan ay tumawag. Ihanda mo ang eroplano. Darating ako kasama si Cheryl sa loob ng 10 minuto. Gayunpaman, habang nasa kalsada sila, isang pamilyar na sasakyan ang nakatawag ng pansin kay Cheryl. Kotse yun ni Leona at siya ang nagmamaneho. Galit na galit si Cheryl. Boom! Pinaandar ni Cheryl ang kanyang sasakyan at huminto sa tapat ng sasakyan ni Leona. Halos bumangga ang dalawang mamahaling sasakyan. Sa totoo lang, gustong-gusto ni Cheryl na banggain ang sasakyan ni Leona. Wala siyang pakialam sa sasakyan, ngunit nasa kotse niya ang kanyang pinsan, kaya nag-alinlangan siya. Higit pa rito, kailangan niyang malaman ang tungkol sa relasyon ni Leona at Karen. Bumaba si Cheryl sa sasakyan. Galit na galit si Regan. Cheryl, nasa sasakyan din ang lokong yan. F6. Bubugbugin ko siya hanggang mamatay ngayon. Nakita niya si Mark na nakaupo sa kotse. Sa pagkakataong iyon ay bumangon ang galit sa kanyang puso. Si Mark ba ang dahilan ng lahat ng ito? Nakiusap ba siya kay Leona na gawin ito? Isang walang hiyang gawa. Kumunat ang noo ni Leona, pero si Mark, na nasa sasakyan, ay ngumiti ng husto. Nagsimula na ba ang palabas? Kabanata 459. Hindi inaasahan ni Mark na ganoon ka-Jose si Bettina. Sa paghusga sa mga reaksyon ni Cheryl at Regan, ang mga negosyo ng pamilya Champ ay malamang na lubhang naapektuhan. Gayunpaman, saan pupunta ang 2 taong ito? Napatitig si Cheryl kay Mark na nasa sasakyan. Galit na galit siya. Pinaba ni Leona ang bintana ng sasakyan at tumingin ng diretso sa mga mata ni Cheryl. Ikaw ba ang sumabotahe sa mga negosyo ng pamilya ko? Malamig na sabi ni Cheryl. Si Leona ay isang matalinong babae. Sa mga sinabi ni Cheryl, naintindihan niya agad ang nangyayari. Nagsimula na bang kunin ni Marky ang pamilya Champ? Hindi umimik si Leona. Hindi na niya kailangang sagutin ang tanong na ito. Sino pa sa bansa ang makakagawa nito maliban kay Mark? Ang reaksyon ni Leona ay lalong ikinagalit ni Cheryl. I am asking you. You can choose not answer me, but you will regret it. Regan, let's go. Oh, nanghihinayang. Napangiti si Leona. How do you plan to make me regret it? Gusto kong malaman. Hindi pa naipapakita ni Leona ang kanyang buong kakayahan. Madali niyang mapatay ang lahat ng miyembro ng pamilya Champ isa-isa. Para sa ganitong uri ng pagbabanta, sapat na ang lakas ni Leona para baliwalain ito. Malalaman mo, malamig na sabi ni Cheryl. Naiinis niyang tinitigan si Mark. And you. Such a good for nothing. Pagsisisihan pa kita. Nanatiling walang ekspresyon ang mukha ni Mark habang iniisip, ako. Ikaw ang magsisisi. Nagalit si Leona at lumabas ng sasakyan. Ano ang sinabi mo? Ang anumang bagay tungkol kay Mark ay nasa ilalim ng linya ni Leona. Hindi niya hahayaan na ipahiya ng iba si Mark sa ganitong paraan. I said he's a, galit na galit si Cheryl. Bago pa matapos ni Cheryl ang kanyang pangungusap, ang dagger look ni Leona ay agad siyang napatahimik. Hintayin niyo na lang kayong dalawa. Hinaila ni Cheryl si Regan palayo. Gayunpaman, si Regan ay natulala kay Leona. Napakaganda ni Leona sa suot na baby blue na damit habang ang kanyang kulot na buhok ay nalalaga sa kanyang balikat. Para siyang hininga ng sariwang simoy ng hangin. Natulala si Regan sa kagandahan ni Leona. Kung hindi lang dahil kay Cheryl, inimbitahan niya si Leona na mag-dinner on the spot. President Logan, ipinapayo ko sa iyo na huwag lumampas ito. Kung hindi, kapag lumala ang mga bagay, ikaw ay mahihirapan, sinubukan ni Regan ang lahat upang mapanatili ang kanyang kilos. Kumunat ang noo ni Leona. Hindi siya komportable sa titig ni Regan. Gusto niyang magsalita, ngunit humakbang si Mark. Ikaw, layuan mo ang Auntie Logan ko. Gets mo ba? Medyo asar na si Mark. Napansin niya ang malandi na mga mata ni Regan at alam niya kung ano ang iniisip ni Regan. May ningning sa magagandang mata ni Leona. Pinuprotektahan talaga siya ni Marky.
Nanatili siyang masunurin at walang sinabi. Tinitigan ni Regan si Mark. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Oh, I'm talking to a guy who was slapped by me. You seems to be the guy, kibat balikat ni Mark. Umiti ng malumanay si Leona. Nakakamsmerize ang ngiti niya. Nililigawan mo si kamatayan. Galit na galit si Regan. Paano siya ipapahiya ng isang tanga sa harap ng magandang si Leona? Ito ay talagang hindi matitiis. Regan, don't be impulsive. This good for nothing will hit you. Nagmamadaling tumakbo si Cheryl at tumayo sa harap ng pinsan. Totoong gustong sampelan ni Mark si Regan. How dare he stare at Auntie Logan? Anong gusto mong gawin? Gusto mo ulit batukan ang pinsan ko? Tinaman ng tingin ni Cheryl si Mark. Umabot na siya sa boiling point. Kung wala si Leona, natapos na niya si Mark. Ang ganda mong pinsan, sabi ni Mark. Be-starred ka. Lumayo ka sa pinsan ko. Alam kong ilang taon kang nagsanay ng martial arts, so F-sick off. Nagkibit balikat si Mark. Huwag mo akong piliting manakit ng babae. Ayaw ni Mark na manakit ng kahit sinong babae, pero kung sumobra ang babae, siguradong sasampalin din niya ito. Hindi niya kayang mapagalitan ng ganito. Hindi ito noong siya ay mahirap. Hindi naman natakot si Cheryl. Siya ay nasa galit, ngunit si Regan ay nag-aalala. Napakaganda ng pinsan niya, grabe kung sasampalin siya ng B-star na ito. Kahit ano kayang gawin ng B-star na ito. Cheryl, huwag mo siyang kausapin, pinapababa natin ang sarili natin. Umalis na tayo, magsisi siya sa huli. Umisi si Regan. Hintayin na lang nila na mahanap si Karen at maging kakampi nila. Wala silang dapat ipag-alala at magagawa nila ang lahat ng gusto nila. Ayaw na rin ni Cheryl na manatili pa sa eksena. Ang tanging bagay na gusto niyang gawin ay hanapin si Karen. Nang tumalikod sina Cheryl at Regan para umalis, biglang nag-smirk si Mark. Galit na tumigil si Cheryl. Inikat niya ang ulo niya at itinuro ang daliri niya kay Mark. Maaari kang tumawa ngayon, ngunit hindi ka magkakaroon ng pagkakataon sa lalong madaling panahon. Hindi, ikaw ang walang chance. You will have no rights to show before me soon. Naalala mo pa ba yung sinabi ko sa'yo? Ngumiti si Mark. What are you trying to say? Tinasabi mo bang planado mo lahat ng nangyari sa pamilya Champ? Panunuya ni Cheryl. Napaka walang hiyang tao. Isang hindi maarak na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mark. Cheryl, why bother talking to this kind of trash? Nagpapanggap pa siya. Si Regan ay talagang hindi naniniwala dito. Lumuhad yata siya at pinakiusapan si Leona na gawin to. Ang galing mo mangakit ng babae ha. Lalaki ka pa ba? Ginawa mo, tinuwanan siya ni Regan. Noon pa man ay naiinis si Regan sa mga mayayabang na lalaki na hindi kayang panindigan ang kanilang sarili. Paano naramdaman ni Mark ang pagiging superior? Hindi ba talipin lang siya ni Leona? Sabi mo interesado ka sa yaman ng pamilya ko. Tinitigan ni Cheryl si Mark at mariing sinabi. Napaka-sarcastic ng tono niya. Naaalala mo pa? Bakit hindi ko maalala? Ang iyong mga salita ay nagpaunawa sa akin sa wakas kung ano ang walang kahihiyan. Tatandaan ko ito sa natitirang bahagi ng aking buhay, ngunit kailangan kong sabihin sa iyo na maging mas makatotohanan. Tapalagay mo ba kung ano ang ipinagagawa mo sa iba ngayon ay magkakaroon ng anumang epekto sa pamilya Champ? Masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Naiinis na sabi ni Cheryl. Let's wait and see. Marami na akong sinabi sa'yo, pero kung ayaw mong maniwala, wala rin akong magagawa, iba't balikat ni Mark. Hindi niya alam kung ano ang sitwasyon ngayon, pero dahil nagmamadali si Cheryl, sigurado siyang maganda ang ginawa ni Bettina. Tinabi mo rin na anak ka ni Karen Lee. Naalala ko pa iyon, pang-iinis ni Cheryl. Haha, Cheryl, sabi mo anak siya ni Karen. Tawa ng tawa si Regan. Paano siya naging mapagpanggap? Tinabi niya sa akin iyon sa seryosong paraan noon. Gayunpaman, nagpakita si Leona at sinabing driver siya, sarkastikong sabi ni Cheryl. Naging driver ang anak ni Karen. Mark o Mark, marunong ka bang umarte? Maniniwala ka ba sa sinabi mo? Umagalpak ng tawa si Regan. Hindi ka pa rin naniniwala sa akin. Nagkibit balikat si Mark. Tama na, malamig na tinitigan ni Cheryl si Mark, I'm going to find Karen now.
Diretso rin kay Leona ang mga salita ni Cheryl na nagpapahiwatig sa kanya na hindi siya dapat masyadong magmalaki. Hinahanap mo ba ang nanay ko? Natigilan si Mark. Medyo out of expectation iyon. Maya-maya, nagsimula na siyang maunawaan ang kanyang intensyon. Naisip siguro ni Cheryl na ang kanyang ina ang Sam Ayres sa pamilya Allen kaya gusto niyang ailapit ang kanyang ina sa kanyang tabi. Gayunpaman, totoo na ang kapangyarihan lamang ng kanyang ina ang makakasira sa pamilya Allen. Kung tutuusin, tama lang na hanapin nila ang kanyang ina. Gayunpaman, ang kanyang ina ay wala sa bansa. Ang tanga mo talaga. Nagpapanggap ka pa. Tinawag mo pa siyang nanay. Ilan nanay mo? Tumawa ng malakas si Regan. Masyadong nakakatawa para sa kanya. Ngumiti ng nakakaloko si Cheryl, ang galing mo talagang magpanggap. Kung si Karen ang nanay mo, bakit ka nagkakaganito? Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Mark na walang mali sa kanya. Are you acting now? Let me ask you, bakit ka babasura? Hoy, curious ako. Bakit mo ako nadidiri? Tanong ni Mark. Siya ay hindi provoke sa kanya sa lahat. Siya ay nagsasabi ng totoo. Dahil tinatrito mo ang lahat na parang tanga at ang buong mundo ay nakikinig sa iyong mga kasinungalingan. You don't even deserve to be trashed, you know. You said that you buy the Allen family's hotel, you really buy it. Pinindot ni Cheryl. Pinili ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong. Bago natapos ni Mark ang kanyang pangungusap, naputol siya. Enough. It's impossible. Ang sunod-sunod mong kaiyahiyang mga gawa tulad ng pakikitulog sa isang babae at pagpayag sa babae na magbayad ng kwarto. Tapos, sa huli, sinaktan mo pa ang babae. Ganyan ba ang dapat gawin ng lalaki? Kahit isang piraso. Ang basura ay mas mabuti kaysa sa iyo. Malamig na sabi ni Cheryl. Kabanata 406 na po. Natigilan si Mark sa sinabi ni Cheryl. Kailan siya humiling sa isang tao na magbayad para sa isang silid sa hotel at kahit na sinaktan ng taong iyon? Natigilan din si Leona na nakatayo sa tabi niya. Anong ginawa ni Marky? Kailan siya natulog sa iba? Hindi gagawin ni Marky iyon. Napaka-inosente niyang bata. Paano niya gagawin iyon? Hindi umimik si Leona. Tiningnan niya ng mabuti si Mark na tulala. Cheryl, nagsasabi ka ba ng totoo? This bastard. Lalaki pa nga ba siya? Gusto niyang bayaran ng isang babae ang kwarto ng hotel at sinaktan pa siya sa huli. Masyadong nakakatawa. At sinabi mong anak ka ni Karen. Walang hiya ka talaga. Kung alam ni Karen na mayroon siyang namumukod-tanging anak na tulad mo, malamang hahayaan kanyang maglaho sa hangin. Umagalpak ng tawa si Regan. It was really an eye-opener for him. What kind of bastard was Mark? Well, totoo naman. I saw it personally, sabi ni Cheryl. Nakakakabigani. Gusto kong tanungin ka, paano mo nagawa ang isang walang hiyang bagay? Lalaki ka ba? Nanunuyang sabi ni Regan. Hindi siya. Niyakap ako ng babaeng yun at umiyak ng umiyak, malamig na sabi ni Cheryl na mas lalo pang naiinis. Paano niya nagawang makausap ang bastard na ito ng ganoon katagal? Sabihin mo sa akin ng malinaw, sino ang babaeng tinutukoy mo? Hindi napigil ang itanong ni Mark. Thea Andrews. Ano? Thea Andrews. Natigilan si Mark. Hindi nga niya kilala ang babaeng ito. Kailan siya natulog dito? Bakit ka pa nagpapanggap? What's the point? Galit na galit si Cheryl. Nang maisip niya kung gaano kaawa-awa si Brenda, hindi niya maiwasang magalit. Dahil magdadala siya ng masamang kapalaran sa mga lalaki, kinasusuklaman niya ang mga lalaking nakikipaglaro sa mga babae. Hindi niya sila matiis. Lahat. Kaya sa oras na ito, nagkaroon siya ng matinding galit kay Mark. Hindi ako nagpapanggap. Hindi ko nga kilala ang kausap mo. I think you're slandering me. Galit na sabi ni Mark. Halata namang siya mismo ang gumawa ng kwento. Tinisiraan kita. Nagsisinungaling ka. Nakita ko ito ng aking mga mata, paano ito magiging peke. Ang mga taong tulad mo ay talagang walang hiya sa sukdulan. Tinungaling. No wonder masasabi mo pa rin na anak ka ni Karen, pang-iinis ni Cheryl. Okay, kalimutan mo na. Sabi mo hinahanap mo ang nanay ko. Siya, ayaw na siyang kausapin ni Mark. Ano pa ang masasabi niya? Hindi siya nakaimik.
Halos gusto niyang ipakita kay Cheryl ang mga litrato niya para tumahimik siya. Grabe ka naman, kinunan mo pa yung mga litrato. Anong karapatan mong sabihin iyon tungkol sa akin? Napaisip si Mark. Gayunpaman, naramdaman ni Mark na hindi niya ito magagawa. Nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin iyon at wala siyang pakialam sa reaksyon ni Cheryl. Ang tanging inaalala niya ay si Auntie Logan. Paano niya maipapakita ang mga ganitong klaseng larawan sa kanyang harapan? Siyempre hindi. Kalimutan mo na ito. Kung hindi dahil kay Auntie Logan, si Cheryl ay mapapahamak na ngayon. Si Mark ay may karanasan sa mga ganoong sitwasyon. Ang huling pagkakataon nang ipakita niya kay Sarah ang larawan niya, nalungkot si Sarah, hindi ba? Gusto rin makita ni Mark kung ano ang magiging reaksyon ng babaeng ito na sobrang lakas ng pakiramdam kapag nakita niya ang sarili niyang mga larawan. Mawawasak ba siya tulad ni Sarah? O ano pa kaya ang magiging reaksyon niya? Hindi napigilan ni Mark na matawa kapag naiisip niya iyon. Tinasabi mo pa ba na si Karen ang nanay mo? Bakit napakawalan diya mo? Naiinis si Cheryl. Kumunat ang noo ni Mark. Ayaw nang ituloy ni Regan ang pagsasalita. Nako Cheryl, huwag mo na siyang kausapin. Nakakadiri siya. Hindi naman siya lalaki. Let's go. Hindi na hinintay ni Regan na makita si Karen. Gusto niyang ilantad ang kasinungalingan ni Mark. Okay, si Cheryl ay parehong hindi nakaimik. Bakit pa niya sasabihin? Nagsisinungaling pa rin siya. Nakakatawa. Bakit hindi man lang siya nahiya nang sabihin niya ang mga katagang iyon? Matapang siya bilang brass. Hahanapin mo ba siya sa Hotel Luna? Tanong ni Mark. Hindi pinansin ni Cheryl si Mark. Natawa si Regan at sinabing, Cheryl, makinig ka, pinag-uusapan pa to ng lokong to. Umanga talaga ako sa kanya. Nagyayabang siya kaya naniwala pa siya sa sarili niya. Well, that's enough. Let's go. Sumakay na si Cheryl sa kotse. Sumakay na rin si Regan sa kotse at umalis kasama si Cheryl. Sabi niya sa sarili, kung makikilala niya si Karen, tiyak na tatanungin niya ito, anak mo ba ang tandang iyon na nagngangalang Mark? Hinawakan ni Mark ang ilong niya. Papunta sila sa Hotel Luna pero hindi pa bumabalik ang kanyang ina, kaya sayang lang ang oras para sa kanila. Ihilingin ba nila sa kanyang ina na itigil ang pagsasabotahe sa kanilang mga negosyo? Cheryl, ano ang magiging reaksyon mo kapag nalaman mong ako ang taong kailangan mong mamalamos? Napaisip si Mark sa sarili. Inaasahan ito ni Mark. Marky, malumanay nang umiti si Leona. Auntie Logan, hindi totoo ang sinabi niya, paliwanag ni Mark. Kung hindi, napagkamalan siya ni Leona at naisip niya na siya ay isang jerk. Tapos, hahayaan pa ba siya ni Leona na matulog sa kondangan niya? Siyempre ayaw niya. Naniniwala ako sa'yo, Marky. Nakangiting sagot ni Leona. Sobrang naantig si Mark na parang gusto niya itong yakapin. Marky, you have always been an innocent guy in my heart, pag-alo ni Leona sa kanya. Nakonsensya si Mark. Hindi siya inosente sa lahat ng oras. Sa simula pa lang, naisip na ni Mark si Leona, sinilip siya ng palihim, at napanaginipan siya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng isang inosenteng tao. Gayunpaman, wala nang maruming iniisip si Mark tungkol sa kanya ngayon. Iginagalang niya siya ng buo. Tita Logan, ako, nauutal na sabi ni Mark. Ano ito? Humiti ng malumanay si Leona. Wala po. Auntie Logan, gutom na po ako, pwede na po ba tayong kumain? Sige, uwi na tayo at ipagluluto kita. Natarante si Mark at nagtanong. Auntie Logan, ayaw mo bang pumunta sa kumpanya? Hindi. Pagluluto para sa'yo ang pinakamahalagang gawin ngayon. Sumakay ka na sa kotse, nagugutom na rin ako, hinawakan ni Leona ang tiyan. Siya ay nagkaroon ng mas mahusay na gana kapag kumain siya kasama si Mark. Sumakay si Mark sa kotse, nakaramdam siya ng pagkaantig. Habang nagmamaneho si Leona, hindi sinasadyang napasandal muli si Mark sa likod ng kanyang upuan. Tita Logan, gusto kong hawakan ang buhok mo. Okay. Nakangiting sabi ni Leona. Maganda siguro ang buhok niya. Umikit si Mark. Naisip niya na kung makakatulog siya sa amoy na ito ay makakatulog siya ng mahimbing. Gayunpaman, paano ito magiging posible? Kung sasabihin niya kay Leona na gusto niya itong matulog ng magkasama, tiyak na magagalit ito. Cheryl,
Ito ba ang Hotel Luna na nabanggit mo? Ungol ni Regan. Hindi naman masama ang hotel na ito, ngunit dahil kayang sirain ni Karen ang pamilya Allen, inaasahan niyang magiging mas kahanga-hanga ang hotel nito. Oo, kay Karen yan. Tandaan mo, pag nakita mo si Karen, huwag kang magsalita ng kalokohan, baka magkagulo. Kailangang paalalahanan ni Cheryl ang mapusok niyang pinsan. Alam ko, Cheryl. I would not talk too much in front of such a person. Nagsasabi ng totoo si Regan. Kung kaya ni Karen na sirain ang pamilya Allen, kung gayon ay madali para sa kanya na sirain ang kanyang pamilyang Champ. Hindi siya mangangahas na saktan siya. Cheryl, at pumasok si Regan sa hotel. Sa sandaling ito, nasa itaas si Bettina, nasa kalagitnaan pa rin ng pag-atake sa mga negosyo ng pamilya Champ. Tigla niyang nakita si Cheryl mula sa surveillance monitor. Kumunat ang noo niya at tumitig ng ilang segundo. Pagkatapos, humakbang pababa si Bettina. Sabay na dumating sina Cheryl at Regan sa front desk. Magalang na tanong ni Cheryl, nandito ba si Pangulong Lee? Paumanhin, wala siya. Naalala ng magandang babae sa front desk si Cheryl. Hindi ba siya nagpunta para itanong ito sa huling pagkakataon? Kailan ba siya babalik? Nag-aalala si Cheryl. Bakit hindi pa bumabalik si Karen? Hindi ako sigurado tungkol doon, sagot ng ginang. Cheryl, ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Regan. This was no minor issue. Hindi kaya sinasadya ni Karen na tumanggi na makipagkita sa kanila. Kung ganoon nga, malaking problema. Let me think. Masama rin ang pakiramdam ni Cheryl. Ano ang dapat niyang gawin? Pinag-isipan niya ito. Pagkatapos, patuloy niyang itinanong kung gayon, mayroon bang sino man dito na maaaring direktang makipag-ugnayan kay Pangulong Lee. Kung may tao, maaaring tumawag ang tao at makipag-ugnayan kay Karen. Hindi bababa sa maaaring ipaalam ng tao si Karen tungkol sa paninindigan ng pamilya Champ. Meron, pero, nag-alinlangan ang magandang ginang sa front desk. Dapat ba niyang ipaalam kay Bettina? Pakisabi sa akin, sabi ni Cheryl, ngunit sa oras na ito, narinig niya ang isang pares ng mga high heels na nagkiklik sa corridor. Si Bettina iyon. Bakit gusto mong makita si President Lee? Forget what they doing, keep on